Magandang araw, ako si Aini Jael Kabading mula sa Art Tutu. At nais kong ibahagi ang naging panayam ko kasama ang isang kaibigan patungkol sa pakikipag-ugnayang interkultural sa loob ng kanyang trabaho. Bago ang lahat, ipakilala ko muna sa inyo ang nagbigay ng oras upang sagutin ang aking mga katanungan ay si David Daniel Dizon Testor. Isang 22 gulang na kasalukuyan ay naninirahan sa Barangay Pulang Lupa 1 sa lungsod ng Las Piñas. Dati, siya ay nagtatrabaho sa kumpanya ng Yale Philippines sa Pasay at Pasig. Sunod naman na gusto kong ibahagi sa inyo ay ang kanyang mga kasagutan sa aking mga tanong. Pumasok siya sa Yale na walang ibang hangad, kundi ang wastong sahod at maayos na pakikisama sa kanyang mga kapwa-empleyado. Sa unang pagkakataon niyang mang-amuhan, natuto siyang mag-budget at mag-ipon. Dito rin siya nakaranas ng matinding kompetisyon dahil sa kanilang tinatawag na competitive salary na anya-anyay, dugo, pawis at laway ang naging puhunan dahil isa siyang sales associate sa kanyang trabaho. Sa trabaho niya pagdating sa Pasay ay madalas ay pisikal ang kinakailangan sa trabaho at pagdating naman sa Pasig mas kinakailangan ng pag-iisip dahil naman sa gawaing kontadorya. Sabi nga ni David, sa trabaho ay hindi talaga nawawalan ng pagkakaiba at nagkakaroon talaga ng diskriminasyon pagdating sa edad, estado, at pati na rin sa kasarian. Ngunit kailangan na mas pairalin ang pagiging profesional at talagang makisama. Kailangan kilalanin din ng maigi ang mga katrabaho para magkaroon ng magandang dinamiko. Mahalaga na magkaroon ka ng kasanayan sa pakikipag-ugnayang interkultural upang mapayaman ang magandang work culture, sabi nga niya, sa lugar ng trabaho. At sabi niya rin, dahil sa kanyang mga napagdaanan, may mga pagkakataon na dapat marunong ka ding manahimik at makinig sa mga katrabaho mo upang maging sensitibo sa dinamiko ng trabaho. At sa huli naman ay sinabi niya na bilang isang payo na sa lahat ng bagay, trabaho man o personal na buhay, na ang isang tao ay hindi dapat na humihinto sa paghahangad ng pansariling pagpapabuti nang walang naapakang ibang tao. Bilang pagwawakas ay nais ko ring ibahagi na sa panayam na ito ay binibigyan niya ako ng mga kasagutan sa aking mga katanungan. At ang aking malapit na kaibigan ay marami ang natutuhan ko sa kanya. Bilang kaibigan niya at bilang isa naman ding kapwa-estudyante na nag-aaral din naman sa universidad. Sa kanyang karanasan, sa trabaho at bilang isang kaibigan na kabubukas ng isip ang malaman ng kanyang naging sitwasyon. Lalo na sa kasagsagan ng pandemya. Isang magiting na saludo sa ginawa niya at isang yakap sa mga hamon na naranasan niya at ng kanyang mga pamilya. Ang nais na ibigay ng puso ko bilang isang malapit na kaibigan at bilang isang estudyante naman ay nakapupulutan ko ng maraming aral mula sa kanyang mga napagdaanan at maaaring maging tulong sa akin pagdating naman sa panahon na ako naman ang makikisama, gawa ng trabaho. Ang lahat ng impormasyon na nangalap dito ay isang gabay at paalala upang maiwasan at masolusyonan ng komplikasyon. Dahil dito, napagtatanto ko na napaka-importante na marunong tayo magbasa o tumansya ng tao o sa simpleng salita, makipag-ugnayan. Dahil katulad nga nito, nagkakaiba tayo sa estado, sa edad, at karanasan pa. At lalo na sa bawat pagkatao ng bawat isa. Kung kaya sinasanay at pinag-aaralan
ang pakikipag-ugnay dahil bilang mga mamamayan at tao, ito ang naging tulay natin upang magkaisa. Hindi man sa lahat ng bagay, pero sapat upang magkatulong at makatulong na mayroong magawang maganda para sa bansa at sa kapwa na rin natin.